napakaganda ho ng pag-uusapan natin ngayon dahil may magandang balita po ang SSS para sa mga pensioners. Ito po yung tinatawag natin na early release ng pension increase at ang pension reform program. Alam niyo po, kailangan malaman po natin ang mga detalyeng ito para ho maintindihan po ng mga pensioners kung paano ho nila matatanggap itong pension increase ito. Dahil dyan, kailangan po natin ng eksperto na makakasama. Naimbitahan ho natin ang Department Manager 3 ng aming Pensions Administration Department. I-welcome po natin ang ating bisita ngayon, mga SSS members. Let's all welcome Ms. Joyce Obispo. Mabuting araw sa iyo, ma'am. Mabuting araw, Ms. Vanji. Mabuting araw po sa lahat ng mga nanonood, sa ating mga members at mga pensioners po natin. Na-miss namin kayo, ma'am. Na-miss ko din kayo. Na-miss ko din ang usap tayo. Yes. Thank you, ma'am, sa pag-unlock niyo po sa aming invitation ngayon. No? Lagi kayong naasahan namin. No? Every time na kailangan namin ng bisita, nako, si Ma'am Joyce Obispo ang aming nahihila. So, Ma'am Joyce, samahan niyo ho kami. Samahan niyo ako. Mga SSS members, nako, nagulat kayo, no? Pihadong gulat na gulat kayo at nagbabalik po muli ang inyong usap tayo. Kung may mga katanungan ho kayo, makisali ho kayo sa aming talakayan ngayon. Ihanda niyo na po ang inyong mga questions at mga comments ho dyan na kung may mga admin ho tayo na makakatulong natin para ho pag-usapan natin tong early pension increase po ng SSS. Ma'am, simulan natin ang mga katanungan. No? Ano po ba itong early implementation of pension increase ng SSS? Magkano po ba ang magiging increase ng mga pensioners? Ang early implementation of pension increase ng SSS ay ito po yung under nung SSS Pension Reform Program po natin na 3-year po ang percentage pension increase po natin. So, yung una po, last year, September 2025, nagkaroon na increase yung mga pensioners natin. And then this year po, yung mga pensioners po natin na may date of contingency as of August 31, 2026, ay magkakaroon po sana ng pension increase ng September 2026. Ngunit pinaaga po natin yon bilang tugon nga po dun sa Middle East crisis po ngayon sa increase po ng mga bilihin, presyo ng mga bilihin. So, itong June 2026 po, yung mga pensioners po natin as of May 31, 2026, so magkakaroon na po sila ng increase ng June instead of September. Nako, so effective June 1 ngayon. Yes. June 1 ngayon, di ba, ma'am? Yes, ngayon, June 1. So, magkakaroon na ng increase. Yung mga pensioners po na makaka-receive ng kanilang pension sa first batch na tinatawag is June 1, 2026. Yung mga June pension po ninyo, meron na pong increase yan. So, yung tanong mo kanina, Ms. Vanji, kung magkano, so, gaya nung last year na implementation natin, yung mga retirees at saka disability pensioners natin, meron silang 10% pension increase. And then, yung mga survivorship or death pensioners natin, meron silang 5% increase. Ayun, thank you, ma'am, sa paliwanag, no? Sa mga kakagising lamang po at kakatutok, nako, eto ho kami, nagbabalik ang usap tayo. Kasama po natin si Ma'am Joyce Obispo at pinag-uusapan ho namin yung early implementation po ng pension increase ng SSS at ang pension reform program. Kung may mga katanungan po, makisali ho kayo, ipadala nyo po yung mga questions nyo at pagtutulungan po namin ni Ma'am Joyce, no, para masagot po yung mga questions. Okay? Balik tayo dun sa topic natin, ma'am, no? Magkano po ba ang inaasahang ilalabas ng SSS para sa early pension increase na to? Para po dun sa early pension increase, meron po tayong ilalabas or inaasahan na ilalabas na estimate of 6 billion for the 3-month period po. So, from June to August 2026, may 6 billion po tayo na ilalabas para dyan. So, talagang pinaghandaan to ng SSS po, naman, di ba? Kasi may mga, syempre, alam naman ho natin, nakikinig ho tayo at nararamdaman ho natin yung mga hiling din ng mga members, lalo na mga pensioners, no? Sa gitna ng krisis ngayon, talaga naman kailangan tulungan din natin na matugunan yung mga pangangailangan at makasabay dito sa krisis na ito. Pero somehow, malalagpasan din natin to, no? Pero ito yung paraan ng SSS para palakasin ang purchasing power ng mga miyembro, lalo na mga pensioners, di ba, ma'am? Para hindi naman sila mapag-iwanan sa pamimili ng pagkain at gamot, di ba, ma'am? Okay. Ano po ba itong pension reform program ng SSS na parang na-discuss na o na-announce na ho natin to last year pa, di ba? Tama ba, ma'am? Gaya ng nabanggit ko kanina, yung SSS Pension Reform Program, 3-year percentage increase po ito sa mga pension natin. So, 3 tranches to. So,
meron na po nung last year, September 2025. And then for 2026 nga po, ngayong June 2026, June 1, 2026, mapapaaga nga po yung increase natin. Pero yung magkakaroon pa rin po tayo ng increase ng September 2026 para po doon sa mga ang date of contingency nila is June 1 to August 31, 2026. So, yun. Tapos, next year naman po, yung September 2027, yung mga pensioners po natin as of August 31, 2027, meron po ulit silang increase. Ayun. So, ang importante dito yung salitang keyword na may increase, 'di ba? Yes. Oo. Sa mga members, no, ito na effective June 1, 'di ba, ma'am? Yes, yung this year po. Oho, this year 2026 po, ito na matatanggap nyo na mas maaga po ang inyong pension increase, no. Ito nga batay ho to do sa implementation ng program natin ng pension reform program last year, at ito ho pinaagaw na ho ng SSS, no. Usually kasi yung mga members natin, mga pensioners natin nag-aabang yan, meron kayang increase ngayong parating na anniversary ng SSS. So ito ho mas maaga. Inaaga na po. Yun. Thank you, ma'am. Sa mga members po na nakatutok ngayon, naku, kakagising lang, naku, makisali ho kayo sa aming talakayan. Paki-like and share na po ang aming programa, ang nagbabalik na usap tayo. Kasama pa rin si Ma'am Joyce Obispo. No, kung may questions ho kayo tungkol sa pension nyo, sa retirement nyo, saan kayo nag-file, anong status na, naku, sali ho kayo. Ayan. Direct, may question pa ho tayo? Okay, magkano po bang inaasahang kabuuang itataas ng pension matapos ang 3 taon? No? Okay. For the 3-year period po, so from 2025 to 2027, ang marireceive po na increase ng mga pensioners natin sa kanilang pension, nasa 33% po yung marireceive nilang increase. 33%. Ma'am, explain po natin, magbigay tayo ng example na pension. So, kung ang average monthly pension po kasi natin is nasa 4,500. So, more or less, ang marireceive po na pension po, na increase po nung pension nung mga pensioner po natin on the average is 1,700. So, yung mga nagre-receive naman po yung mga maximum, tinatawag po nating maximum yung pension nila na nare-receive, is nasa 3,000 to 7,000 po yung marireceive nilang increase. Nadagdag. Dun sa 3-year period na po yun. Yes. Ano, ma'am, kada buwan ba yun or isang bigayan lang yan para sa... Parang monthly, yun po yung na-receive nilang... okay po. Apo. Ma'am, magkano Yung po for the 3-year period po. Magkano po ba yung minimum pension na natatanggap ngayon ng mga retirees Ang minimum natin? pension po natin ngayon is 1,200 plus the additional benefit po natin ng 1,000. So, 2,200 po yun. For retirees po. For dun sa mga death pensioners po natin, mga survivorship pensioners, 1,000 plus yung additional 1,000 din po. So, parang 2,000 po yung minimum po. Ang maximum natin, ma'am? Ang maximum po natin ngayon is nasa 20,000 na po. Okay. Kasi ma'am, may mga pensioners tayo, may mga members, teka lang, bago ako maghulog, magkano muna yung matatanggap? Ganun yung mga kaisipan, no, ng mga members natin, ma'am. So, ang pension po kasi natin, depende po yan sa number of contributions and amount of contributions po. So, yung mga tinatawag po nating monthly salary credit and credited years of service, yun po yung basis po natin for the computation ng monthly pension. At saka, syempre naman po, ang SSS ang pinaka-trusted na paniguro ng yung kinabukasan. Sabi nga sa SSS, sigurado ang bukas, diba, ma'am, yes. no? So, mga members, no, kasama pa rin natin si Ma'am Joyce Obispo at tinatalakay po namin ang early implementation po ng pension increase at ang pension reform program. Kung may mga questions po kayo, katulad po nitong si Vladimir Lazaro, may questions siya, ma'am, no? Sali ho kayo, no? Okay? Pagbigyan ho natin yung question ni Vladimir Lazaro. Ang sabi niya po, ma'am, as lang po ngayong June 2026, umpisa na ng disability ko po. Kasama po ba sa increase ng 10%? Salamat po. Kung ang date of contingency nyo po itong June 2026, sa September 2026 pa po yung increase ninyo. Pero kung ang date of contingency nyo po is as of May 31, 2026, kasama po kayo doon sa June na increase. So, hindi lang naman po itong mga retirees, no, ma'am? Retirement pensioners Yes. ang tatanggap, di ba, ma'am? Yes po. Ang mga matatanggap po naman yan, yung mga magpa-file pa lang po na pension, na may tinatawag po kasi tayong date of contingency. Date of
yung disability or yung sickness po ninyo, tas date of retirement or yung date of death po para po dun sa mga surviving spouse pensioners. Yun po yung basis po natin. So, kung as of March 31, 2026, on or prior March 31, 2026, meron na po kayong increase ng June 2026. Pero kung June to August 31, 2026 po yung date of contingency na tinatawag natin, sa September 2026 po yung magiging increase po ninyo. Sa kaso ni Sir Vladimir, ma'am, kasama po ba siya? Kung kasi ang sabi po niya is magpe-pension na siya ng June, so hindi ko alam kung yung date of contingency niya is June. Kung June po kasi ang date of contingency niya, sa September pa po. Ma'am, pakilatag nga natin yung mga pensioners na tatanggap. Ang mga pensioners po na tatanggap are yung retiree pensioners po natin, yung disability pensioners natin, meron po tayong tinatawag na total at saka partial disability. So, may marireceive po silang increase na 10%. And then, yung mga survivorship or death pensioners po natin, may 5% increase po sila. So, ulitin ko lang po, no, pag sinabing pensioners po sa SSS, ito po yung mga retirement pensioners, survivor, no, ma'am, yung mga legitimate spouse na nang namatay na miyembro na qualified po sa pagtanggap ng pensyon, at syempre yung mga dependents pension po ba kasama dito? Yes, opo. Ayan. So, yun po ang paliwanag natin sa mga pensioners, okay? Direct, may questions pa ba tayo na mas malaki dyan? Ayan. So, mga members po, no, sali ho kayo, paki-like and share nyo po ang aming programa, ang Usap Tayo. Ang nagbabalik na Usap Tayo, no, kung may mga comments ho kayo dyan, paki-share po, baka meron ho kayong magandang opinion ho tungkol sa ating programa at sa mga programa ng SSS. Sumali ho kayo, kasama pa rin natin si Ma'am Joyce Obispo. Dito lamang po sa nagbabalik na Usap Tayo. Okay, Direk, may ready rin question na ba tayo? Okay. For now po, abangan niyo po kami lagi dito sa ating FB page. Ang Philippine Social Security System po, ang aming official FB page, no, wala na pong iba, no. Wag ko kayong magfa-follow sa mga hindi ho lehitimo o yung mga walang blue check po, yan. Pag may blue check po, yan, sa amin ho yan. Ano po yan? Legit, at ito po ang official social media accounts ng SSS. Okay? Ayan. Uy, si Rosalina Lovitos, ang nagbabalik din. Ma'am Rosalina Lovitos, thank you SSS. Mayroon na pong second tranche. Ayan, increase for survivor. Ayan, ma'am. Nagpapasalamat si Ma'am Rosalina. Yan. Welcome po. Para po sa inyo talaga yan. Para po sa mga pensioners po talaga yan. Alam niyo, ma'am, si Rosalina po ay isang OFW na nakabase po sa Hong Kong. I hope, kung tama pa rin yung information natin, no? Kasi si Ma'am Rosalina po, ma'am, since way back years pa na nagpa-follow ho sa atin yan, napaka-supportive niyan, ma'am. Hi, Ma'am Rosalina, thank you. Paki-invite ang mga friends mo dyan, mga FB friends mo, no? Tingin ko baka vlogger ka na rin dyan sa Hong Kong, no? Paki-encourage at sumali kayo sa aming talakayan ngayon. Ma'am, may question pa. Ilang pensioners po ba ang maaring inaasahang makinabang dito sa pension reform program natin? Meron na po kasi tayong almost 4.1 million pensioners ngayon na nagre-receive ng kanilang mga pension po. So, more or less ganun po, 4.1 million pensioners po ang makikinabang dun sa increase po ng mga pension. All in na to, no, ma'am? Yes, kasama opo. na lahat, no? Yes po. So, marami na rin, ma'am, no? Ibig Madami sabihin, na po. ma'am, nagpapakita lang na nagsisignify na marami talagang naghanda, no, sa future Yes, nila, opo. no? Sa mga members po na hindi na ho aktibo, no? Hinihiling ho namin na mag-activate ho kayo bilang voluntary member, no? May mga paraan na ho tayo para maging aktibong miyembro po sa SSS. Ayan. May mga online services din tayo, di ba, ma'am? Yes po. So, kung may mga tanong ho kayo, kasama pa rin ho natin si Ma'am Joyce Obispo para sa ating talakayan ngayon, ang Early Implementation Pension Increase po ng SSS kasama ang Pension Reform Program. Okay, ma'am, ang dami nagtatanong. Thank you so much. Yan. Mula naman kay Louie Alan Lopez Mangalus, ang sabi niya, how about po yung nasa gitna ng 180 advance lump sum? Ayan, magandang question to, ma'am. Makakakuha po ba sila ng differential this June 1? Klaruhin ko lang po, advance 18 months po ito dun sa retirement pension. Yung mga nag-advance 18 months po sa retirement pension nila na may nadaanan po na pension ng June 2026, meron po yan. May babayaran po tayong differential po. So may matatanggap po kayong increase.
So, yung sa schedule po ng differential, i-announce po namin, pero magkakaroon po kayo ng differential para po dun sa increase. So, babayaran din po kayo. Ito ma'am, sakop din to yung mga nag-apply last year na nag-avail ng 18 months. Yes po, na nadaanan po yung June na pension. Ayun. Oh. So, happy, happy Yes, withdrawal, no? Masaya ngayon, June 1, ako, check yung pihado, baka maraming pensioners ngayon sa mga bangko ngayon, no, ma'am, no? Dahil nga dito sa magandang balita natin na June 1, sinabayan natin ng pagbukas ng mga klase ngayon, no? Di ba, ma'am? So, sa mga lolo't lola na masaya ho ngayon, caring, no? Kailangan nga daw po magbigay tayo ng mga konting biyaya sa mga apo natin. Ayan. May question ho mula kay Jose Villegas. Ang tanong niya ho, ask ko lang po, ang 10% increase po ba ay kasama ang easy at total disability? Ayan. Meron po kasi tayong dalawang klase ng total disability. May easy total at saka may SS total. So, ang may increase lang po is yung SS total disability po. So, kung easy total disability po ang tinatanggap ninyo, wala pa pong increase po yun. How about yung death, ma'am? Ganun din po. Sa SS lang po SSS tayo. lang. So, yung sa EC po or yung Employees Compensation po na program na pension po, wala pong increase yun. Okay. So, ang tabayanan nyo lang Yes po. Ayan. For now po, SSS muna, no? If ever naman po, aabisuhan namin kayo dito sa ating programa, no? Dito lamang po ang mga lehitimong informasyon. Kaya, lagi ho kayong tumutok dito sa aming programa, ang Usap Tayo. Mula naman po kay Ruth, okay, direct. Pakilakyan po. Ayan. Mula naman kay Ruth, ang sabi niya po, hello po ma'am, yung increase po ba ng 3 years from 2025, 2026, and 2027 na 10%, ma-avail din po ba yan ng mga magpipensyon after 4 years? Tanong lamang po. Salamat po. Okay. Yung pension increase po natin kasi is from 2025 to 2027 po. So, after po nun, wala na pong increase. So, yung mga date of contingency after po nung August 31, 2027, wala na po silang marireceive na increase. Pero ano po yan, pag-aaralan po ulit ng SSS po yan. So kung kinakailangan pa po kung kaya pa po at kinakailangan pa po natin mag-increase ulit sa pension. So ano po yan, pag-aaralan po ulit ng SSS. Patuloy naman po ang Yes, pag-aaral, opo, no? opo. At pag-a-analyze natin, no, sa ating mga benepisyong ibibigay sa mga pensioners natin. Okay, SSS members, nagbabalik po muli ang Usap Tayo. Ako po si Vangie at si Ma'am Joyce Obispo. Kasama ko ho na pinag-uusapan natin ng early implementation ng pension increase at ang pension reform program na kung saan napakagandang programa po ito na inaalay ng SSS sa mga pensioners natin ngayon. No? Ito nga, effective June 1 po. Binigay na po ang pension increase, no, ng SSS, Yes, no, ma'am. Meron pa ho ba tayong mga idadagdag doon, ma'am? So, yun nga po. So, ulitin ko lang po, yung mga pensioners po natin na as of May 31, 2026, and then yung mga date of contingency po nila is on or before May 31, 2026, meron na po kayong increase doon sa inyong matatanggap na pension. Yun nga po, 10% or 5% po. Tapos yung kasi gaya po nung nabanggit po kanina na supposed to be September 2026 po kasi yung increase. So yung mga pensioners naman po natin ay or mga magpo-file pa lang po ng mga benefit na ang date of contingency is June 1 to August 31, 2026. Huwag po kayo mag-alala, meron po kayong increase ng starting effective September 2026. Hindi na humintay ng SSS ang Yes. SSS anniversary, no? Malapit na Opo. po ang anniversary natin September, pero mas pinaaga na ho, Pinaaga na no? po. Yes So po. mula September, June 1 na po. Okay, ma'am, meron tayong message dito mula kay Ma'am Lorly. Thanks sa blessings. Salamat, SSS. Yan. Yan. Thank you po sa SSS. Thank you po sa ano. At saka para po sa inyo po yan, tulong po ng SSS sa inyo. Yan. Thank you, Ma'am Lorly. Okay. Dahil nga, ma'am, pinatupad natin ang pension increase. Syempre, curious sa mga members natin, eh. Lalo na yung mga baguang members. Naku, baka magtaas ng contribution increase naman ng SSS. Ano masasabi natin dyan, ma'am? Gaya po ng pinangako po ni ni President CEO Declaro, wala po tayong magiging contribution increase para po dito sa increase ng pension. So, wag po kayo mag-alala para po dun sa mga paying members natin, wala pong magiging contribution increase for the next 3 years po starting September 2025. Ang may increase lamang po ay ating pension lang po. Yes Yan. po. Good news talaga yan. Okay, ma'am, bakit daw po bahagya ang pagpapatupad ng pagtaas ng pensyon?
Okay. Kasi gayang po nung nabanggit kanina, 'di ba? Meron po kasi tayong cut-off. Meron po tayong cut-off date nung pag-increase po ng pension. So para mapalawak po, madami po yung maka-receive ng mga pension increase, nagkaroon po tayo ng ng 3 tranches nung increase po. So Ano nga gradual yun, po 'yon. So first tranche natin, ma'am. yung first tranche is last September 2025 for those na ang date of contingency nila is as of August 31, 2025. And then this year nga po, since pinaaga po natin yung may date of contingency ng up to May 31, 2026, June 1, effective June 1, 2026, may increase sila. And then yung mga June 1 to August 31, 2026 na date of contingency, effective September 1, 2026, may increase sila. And then for the last tranche po, date of contingency na on or before August 31, 2027, meron po silang increase ng September 2027. So, para mas madami po tayong mabibigyan ng increase. Thank you, ma'am. Ma'am, may mga curious pa rin na members, no? Alam mo naman, hindi matatapos ang pagtatanong ng mga members, no? Bakit 5% lamang daw po ang tinaas natin sa pension increase? Okay. So, yung sa survivor pensioners po kasi natin, ang 5%, para po wala pong maiiwan na sa increase. So, lahat bibigyan po natin. Binibigyan lang din po natin ng leverage yung mga contributing members po natin. Since yung retirees and mga disability pensioners po natin, contributing members po sila, kaya may 10% increase po sila. So, para po lahat happy, yung mga surviving spouse pensioners po natin, binigyan po natin ng 5% increase. Oo, sa Yung mga SSS, beneficiaries. walang iwanan. Yes, Di ba, po. ma'am? Opo. Thank you, ma'am. May question dito mula kay Marilu Mamayan Operio. Okay, SSS, ma'am, sir. Okay, tanong lang po, me po, nag-file ng retirement pension. February 4, 2026, sakop nga po ba ako sa increase? Thanks po sa reply. Po, starting June. Itong June 1 po, meron na po kayong, meron pong increase yung June pension po ninyo. Yun, ma'am. Mula naman kay Severino Celeste. Good day po. Monthly po ba ang pension increase na yan? Ayan. So, nag-increase po yung pension nyo effective June 1, 2026. So, ano na po yan? Yan na po yung magiging basic monthly pension po ninyo. So, yan na po. Yes, monthly, yan na po yung marireceive yung pension. Okay, Yung may ma'am. increase na. Example, ma'am. Magbigay tayo ng example. Kunyari, ang pension ng isang pensioner ay magkano po bang minimum natin ngayon? Ang minimum po kasi natin... Wala pang increase, ma'am. sabihin po natin, 2,000. Okay. So, kung magkakaroon ng 10% increase yun is magiging 2,200. So, starting June 1, may 2,200 po kayo. So, yung succeeding monthly pensions po ninyo, yun na po yung marireceive ninyo. Ayun. So, yun po ang sagot doon, sir. Wala pong bawian yun. Wala namang kay Bayon Alcoseva. May ongoing pension loan po ako. Yung monthly amortization ko po ba will adjust per the June 10% increase, or kung ano yung calculated na will stay at ease. Thank you so much. Meron siyang pension loan yun. Magandang question to, ma'am. Ano po yan? Hindi po mag-a-adjust. So, kung ano po yung monthly amortization po ninyo, yun na rin po talaga yung monthly amortization nyo hanggang matapos po yung pension loan po ninyo. Ang bait ng SSS, no, ma'am. Hindi tayo sumabay sa pag-increase, no? Hindi na po. Opo. Nakapeg lang talaga. Kung magkano yung approved na amortization niya, ma'am, sa pension loan, Yun na po yun. at the same time, meron pa siyang increase sa Yes. pension niya. Opo. Ayun, ang gandang balita to. Wala naman kay Belen Balyon. How about po yung hopefully next year pa magpe-pension, kasama ba sa increase? Kung next year pa po magpe-pension at pasok naman po siya dun sa sinasabi nating cut-off na August 31, 2027, meron naman po siyang 10% increase na marireceive. Paano cut-off yun, ma'am? Pwede mo Ang date of paki-explain? contingency is on or before August 31, 2027, meron kang increase on September 2027. So, habol na, no? Yes po. Yung mga kulang pa po sa contributions, naku, ituloy nyo na po para ma-qualify na kayo sa retirement, no? Magandang balita po ito dahil meron po tayong early implementation ng pension increase nga po. Ma'am, may question pa dito mula kay Adele Mendoza Embuido. Yung 10% increase po ba ay kasama in full sa bonus, not prorated? Ayan, advance to mag-isip. Gaya po nung nabanggit ko kanina, so kung nag-increase po yung pension nyo plus 10% this June 2026, yun na po yung marireceive nyo sa succeeding months. So,
sa 13th month pension po, same amount na po yung marireceive ninyo. So, kung 2,200 yung merong pension increase, by this 13th month po, Plus. 13th month pension, yun na yun, 2,200 yung 13th month So, pension may- nyo, plus December pension na 2,200. so, Para meron po kayong 4,400 na yun ang marireceive sa kukubray niya, December. no, Yes ma'am? po. Ang saya. Okay. Mula naman kay Caroline Alcaide. Thank you, SSS. Malaking tulong sa mga pambili ng gamot at buying ng Mga bills. mga bills. Ayan. Oo nga. Ang mga pensioners Yes natin, po. ma'am, kailangan nila to, no, ma'am, pandagdag Opo. sa pamimili ng gamot. At syempre, hindi maiwasan na tumutulong pa rin sa pagbabayad ng mga bills, no? Sa mga pangangailangan nila. Okay, mula kay Jean Castrotan. Hello, SSS. Got my advance last December 2025 and my monthly still starts in 2027. Okay. When will my accumulated increase be credited? Mukhang naman. Nag-advance 18 months po si ma'am. Gaya po nung nabanggit ko kanina, doon sa mga nag-advance 18 months po, magkakaroon po kami ng payment ng differentials. So, yun po, i-announce din po namin kung kailan yung schedule ng payment ng differentials po. Pero definitely, meron po kayo marireceive na differential po para doon sa pension increase starting June 2026. Ayan, good news yan sa inyo, ma'am. Ma'am, may mga questions pa, no? Dahil nagpapatupad tayo ng pension increase ngayon. Ito yung pension reform. May mga, for sure, nag-iisip pa rin, mamaya may contribution rate increase pa rin ng SSS. Ano masasabi mo dun, ma'am? Ayun. Gaya na nabanggit kanina, ma'am, ina-assure naman po na wala pong magiging contribution increase para dito sa pagpapatupad ng pension reform natin or yung pension increase. So, wala pong increase sa contribution, pero may increase sa pension. Yes po. Ayan, dahil sa SSS, Sigurado sigurado ang ang bukas. Okay, mga members, pensioners, OFW members, naku, mabuting araw po at welcome po dito sa pagbabalik ng Usap Tayo. At nagbabalik ho tayo ngayon dahil kasama pa rin natin si Ma'am Joyce Obispo, no? Tinatalakay po natin ang early implementation ng pension increase at pension reform program. Dahil dyan, may mga questions po ba kayo? Ay nako, sasagutin natin yan tulad ng tanong ni Starchini de Capros. Ang tanong ko po, pag magpe-pension pa lang sa 2029, advance din mag-isip, paano na po ang computation yan? Mababago po ba ang computation nyo base sa increase? Wala pong mababago sa computation po natin ng monthly pension. So, same lang po yun. So, kung 2029 po, wala pa pong increase yun. Yung gaya ng nabanggit po namin kanina, hanggang 2027 lang yung magiging increase po natin. So, may cut-off po yun na as of August 31, 2027. So, after po noon, yung mga succeeding years, yun nga po, pag-aaralan po ulit ng SSS kung kailangan po namin magbigay ulit ng pensioners para dun sa magiging bagong pensioners po natin. So, may cut-off tayo, ma'am? Yes po. So, pag nag-apply na, yung mga qualified sa 2029, paano computation ng pension nila, ma'am? Yung usual na computation po natin based on the credited years of service and monthly salary credit. So, based po sa okay. number of years and monthly contributions po. So, maswerte itong batch na to, ma'am, no? Yes Yung mga po. nag-file ng retirement ngayon, last year, tsaka ngayon. Yes po. Ayun, okay. Ma'am, kung sakali po, ilang pensioners po ba ang magbe-benepisyo dito sa pension increase natin? Gaya na nabanggit po natin kanina, meron po tayong 4.1 million pensioners na magbe-benefit po para sa increase na to. Ilan po ulit, ma'am? 4.1 million. Ayun, ang dami, no? Naku, mga members ngayon, no? Ipagpatuloy niyo na po ang paghuhulog sa SSS para makasama kayo doon sa 4.1 million at mag-enjoy na ho kayo ng pension. Kung sabi nga, magkakape-kape na nga lang daw, ma'am, no? Pero mainit ngayon, pwede namang juice, di ba? Okay. Ma'am, i-acknowledge natin yung mga viewers natin ngayon. Naku, ang dami, no? Kahit pa paano, no? Nagsisimula pa lang tayo. Nasa 830 viewers na tayo. Naku, palakasin at pataasin pa rin natin ang mga views natin, no? Mga members. Nagbabalik po muli ang Usap Tayo. Kasama nyo pa rin si Ma'am Joyce Obispo at ako po si Vanji. Naku, pihadong matututo ho kayo pag lagi kayo nakatutok dito sa SSS, no, sa ating programa, ang Usap Tayo. Dito lamang po sa official FB page ng SSS, ang Philippine Social Security System, no? Wala na pong iba. Ito po yung legit FB page ng SSS, yung may blue check. Okay? Ma'am, may question pa tayo mula naman kay Eileen Murillo Retisa Kasison. Kompletong-kompleto. Ito ang tanong niya, ma'am. Ma'am, kasama po ba ang mga survivor pensioner dito sa pension reform natin? Opo, kasama po ang mga survivorship pensioners po natin. Gaya nung nabanggit kanina, meron po kayong 5%
increase sa inyong pension. Ayan, happy-happy lahat, di ba? Yes, Walang opo. iwanan, kasama po kayo mga survivor pensioners, no? At kung may mga katanungan ho kayo, makisali ho kayo, ma'am, mag-comment lang ho kayo, sasagutin ho yan ni Ma'am Joyce. Ya? Okay, mula naman kay Mel Bass, paano po yung sa 2027 pa magpe-pensyon? Kasama na ba sa tataas yung pensyon? Salamat po. Depende po yun. Kung 2027 pa po kayo magre-receive ng regular pension at nag-advance 18 months po kayo, meron po kayong marireceive na pension. So, differential nga lang po yun yung babayaran natin. So, by 2027 naman po, gaya nung nabanggit ko kanina, kung ang date of contingency nyo po is on or before August 31, 2027, meron po kayong marireceive na pension increase effective September 1, 2027. Ayun, so yun, nandun yung cut-off. Yes. Sa opo. August, ma'am. Yes po. Next year. Yes po. Ayun. Ma'am, kung sakali, ma'am, may epekto po ba ang pension reform sa pondo ng SSS? Gaya po ang ano po naman ng ating chief actuary, wala naman po masyadong epekto to. So, yung sa early increase, so 2049 pa rin naman po yung ating fund life dito. So, wala po siyang masyadong impact. Huwag ko kayong mag-alala at may mga eksperto ho tayo no, sa Yes, actuarial. opo. No? Talaga naman nakatutok at patuloy na pag-aaral ho ang sinasagawa ng mga eksperto natin, ng mga top management ho natin. Kaya wag ho tayong mag-alala Yes po. pagdating sa pondo po ng Pinag-aaralan SSS. na pong mabuti bago po tayo mag-implement ng mga Yes, pension I increase. agree, ma'am. Okay, may mga questions pa ho ba tayo? Retirement, maski basta tungkol sa pension benefit, ay nako, sasagutin natin yan tungkol sa mga status ho ng mga claims nyo or mga requirements ho tungkol sa pagpa-file ng retirement benefit. Pwede nyo itanong yan, sasagutin ho natin yan. Tulad po ng question ni Veronica Babate. Hi po. Need po bang mag-akop? Ayan, napaka-importante din ito, ma'am, di ba? Need po ba mag-akop ang 66 years old kasi di na pumapasok ang pension ng asawa ko? At as of June, kasi nag-66 na siya ng May. Actually po, dapat June 1 ang papasok na pension niya, pero as of now, wala pong pumasok. So, pumasok Depende po. Kung ang mister po ninyo is disability pensioner, kailangan po niyang mag-comply ng ako. Pero kung retiree po, yung sa 66 years old po, na residing in the Philippines, hindi po. Pero kung residing abroad po, required po sila to comply. So, ma'am, siguro kung pwede kayo makapagtanong ulit, balikan niyo ho kami. Anong klaseng pension ho Yes pala yung po. tinatanggap niyo? Pag nagtanong ho kayo tungkol sa AKOP, pakishare po anong klaseng pension no, ma'am, para ma-address natin mabuti yung Pero question. ang crediting po kasi ng pension po natin is ngayon, today, June 1. So, expect nyo na lang po siguro hanggang mamaya. Check nyo na lang din po. Baka naman hanggang mamayang hapon po yung crediting ng pension. Kung sakali, ma'am, pwede ba silang pumunta sa bangko, manghingi ng statement of Yes po, account? pwede naman po. Mag-inquire sila kung ano. Or pwede rin naman po sila mag-inquire diretso rin kay SS kung ano yung status nung account po nila or nung kanilang pension benefit. Ma'am, anong age po ba ang required natin mag-AKOP para sa retirement Ang pension? pensioners po natin na required mag-comply sa annual confirmation. Yung mga retiree pensioners po natin na nandito po sa Pilipinas or naninirahan dito sa Pilipinas are yung mga 80 years old and above. Pero kung residing abroad po kayo, regardless of age, required po kayo to comply. Ganun din po yung mga surviving spouse pensioners natin at saka total disability pensioners. Regardless of age, required po kayo mag-comply. Huwag ho natin kakalimutan yung AKOP, no, ma'am? Yes, opo. Ma'am, may bago tayong paraan para makapag-AKOP. Meron po. Yung dun sa mga pensioners po natin na meron po sila registered po sila dun sa national ID system po natin or yung PhilSys. Meron po kami tinatawag na AKOP through e-verify system or yung PhilSys po. So yun, pwede po kayo mag-comply doon. Kahit nasa bahay lang po kayo, available po yun dun sa SS website po natin. So may makikita po kayo doon na comply with the AKOP program. So yun, may facial authentication po yun. Basta meron po kayong internet at saka smartphones or any gadget na may camera po, yun, pwede nyo na pong gamitin yun. Basta registered po kayo with PhilSys. At saka yung ma'am, importante yung national ID. No? Yes, yung national ID po. Yung mga pensioners naman natin, yung mga seniors, Yes, talaga opo. namang inassistihan ng mga LGUs, no? Opo. Para magkaroon ng national ID. Ayan, pasok ko kayo sa ating AKOP, Yes, no? po. Facial authentication. Okay, direct may mga questions pa ba tayo? Mula naman kay Auntie Yeng
Cabrador. Yung ate ko po, 16 na po, nung April. Pag nag-process po ba siya sa October, yung pension niya ba kasali na ba sa pension increase? Okay. Kung ang birth date po nila is April, opo, magpasok po yan doon sa pension increase for June 2026. So, pag nag-apply po sila sa October, meron pong yung June pension po niya, meron pong increase. May 10% po yun, may plus 10%. So, bulungan mo na si ate. Ate, mag-file ka na. May pension increase ka na. Okay? Mula kay Ronette Malonzo, ilang taon po ba mag-work para po makapag-pension sa SSS? Okay. Ang number of contributions na kailangan po natin is 120 months. So, 10 years po ang kailangan po para makapag-retirement pension po tayo. Alam niyo ma'am, yung mga bata ngayon mas maaga, marami na silang hulog opo. no? Dapat pag huminto na sila, ma'am, kunyari, nasa 30 years old, 35 years old, meron na siyang 120 months na hulog. Dapat ba siyang tumigil na sa paghuhulog? Actually, kasi kung working ka naman or employed ka, mandatory naman po yun. So, tuloy-tuloy yung pagbabayad ng contribution. But, for example, nag-self-employed ka or nag-abroad ka, mag-voluntary contribution ka at tumigil. Mas maganda po na ituloy-tuloy po natin ang contribution payment po natin kay SSS. Kasi may effect din po yun dun sa computation po na magiging benefit po ninyo pagdating ng araw. Yun, okay, mga members, no, mga bagets dyan na gusto ho, alam mo yung mga kabataan ngayon, mga millennials ba ang tawag dyan, katulad ni Kyle at saka ni Rhea at saka ni Rose, gusto ninyang maagang yumaman, mame. Pero dapat magtuloy muna kayo ng hulog, mga bagets, okay? Mula kay Antonio Condes, is there a plan to advance the 13th month, ayan, pension, yan. Sa ngayon po, wala pa naman po na pag-uusapan tungkol dyan. I-advance po natin yung 13th month pension. Oh, meron bang ganun, ma'am? Wala pa naman pong po. Laging nasa dulo yan, di ba, ma'am? Yeah, po. Ano po yun kasi parang Christmas bonus, parang ganun po kasi siya. Ako, may hanash dito, ma'am, no? Mula kay Evangeline Katokayo ko. Evangeline Arceo Cruz, wala pa pong increase ngayong June. Sabi niyo po, start ng June. Ayan, ma'am. Doon sa, sa June pension po ninyo, pa-check na lang po kasi, meron po yan. Or kung wala pa po kayong natatanggap, within the day po, check nyo po yung June pension ninyo kung pumasok na po sa account po ninyo. Ngayon po, time check tayo, 10:39. So, bukas na ba ang mga bangko, ma'am? Bukas naman na po. Although kasi ang crediting po natin is within the day po kasi. So, mamaya check nyo ho, no? Medyo mag-breakfast muna kayo, tapos yun, pag wala na pong init, no? Pwede nang lumabas, mag-check na kayo sa mga bangko nyo, baka nandun na ho yung pension increase na yan. Wala kay Marlon Bacolor. Ngayon na po ba matatanggap ang pension? As in, ngayon ba, ma'am? Po na nabanggit ko kanina. Actually, regular schedule po natin ng pension crediting po is yung first batch po, yung mga date of contingency nila is every 1st to 15th of the month, every 1st of the month po yung crediting ng pension. And then yung date of contingency 16th to end of the month, ang date of crediting po ng pension is every 16th of the month. So, technically, ngayon po yung regular schedule po nung first batch, so June 1. Actually, as early as last Friday, meron na po yung ibang bangko na nakapag-credit na po nung pension nila for the June pension. So, pwede nyo na advance po i-check. naman, di ba, ma'am? Yes, opo. Usually po pag although pag weekend or holiday po kasi nag-fall yung June 1, the last banking day before the schedule po yung crediting nung pension natin. Pero, ang ngayon po kasi Monday siya, so more or less baka today po yung crediting nung pension ng mga bangko. Tapos, pero as informed nung last week, meron na pong ibang bangko na nakapag-credit na po nung pension nung Friday. Ayan. So, pa-check na lang din po. Yes, paki-check na lang po gaya ng sinabi nga namin, no, baka kakabukas pa lang ng mga bangko ngayon, no, mga mamayang hapon, no, ayan. Okay, mula kay Evelyn Junicio Kudia, ang sabi niya po, good morning po, effective June 30, retired na ako, when is the best time to apply for my pension? After June 13 na po ba? Well, opo, pwede na po kayong mag-file sa June 30 mismo or the next day pwede na po kayong mag-file. Ayan, happy birthday din po. Yes po. Okay. Wala kay Mary Ann Cristobal Tautho.
Pag po ba naka-reach na ng 65 years old, kulang pang SSS contributions, pwede pa po bang ituloy para mag-qualify sa pension? Yes po, pwede pa po. Pwede pa pong ituloy kung 65 years old na at kulang pa po yung contributions ninyo to qualify for monthly pension, pwede nyo naman pong ituloy yun. So, yun yung tinatawag po natin continuing contributions po para po maka-reach ng monthly pension. Yun nga lang po, once na natapos nyo po yung required number of contributions, at saka lang po kayo pwedeng mag-file for the retirement pension. Hindi pwedeng i-advance yung isang buhos na payment, di ba, ma'am? Akala nila pwede yun eh. Yung, i-advance ko na lahat para mag-file na ako. Hindi Pwede pa ba po yun, ma'am? pwede. Actually, pwede po kayo magbayad in advance, pero hindi pa po pwedeng mag-file. Antayin po muna natin yung posting po nung advance na payment po natin. Tsaka, ini-encourage din natin yung mga mga seniors po na huli na po, pero naghahabol ho. Yes. Palakasin niyo rin po ang inyong mga kalusugan Yes, para opo, ma-enjoy niyo para po yung ma-enjoy. magiging pension niyo mula sa SSS. Okay, ma'am, may question tayo mula kay Sir Joey Ferrer. Good morning po. 59 years old po ako ngayon na may total disability pension. Pagdating ng 60 years po, mag-a-apply pa po ba ako ng retirement pension? Yes Ayun. po, i-convert po yung total disability pension niyo into retirement pension po. So, mag-a-apply po kayo. Pwede pala yun, ma'am? Opo. Akala, meron ako naririnig na kapag tumatanggap ka ng total disability, hindi ka napasok sa retirement. Pwede naman po. Pwede naman pong ituloy-tuloy na lang as total disability. Pero option din po kasi ng member kung gusto niya mag-file as retirement benefit. Kasi Kung qualified naman siya, ma'am, yung iba diba? po kasi gusto nila mag-retirement kasi may pension loan tayo sa Okay. Yung pala yun. Okay. Napakaganda rin naman kasi ng pension loan na yun, di ba, Yes, ma'am? opo. Kesa mag-avail ka dun sa mga loan sharks dyan, di ba, mababa lang ma'am? po kasi yung interest rate po natin. Kinikidnap Sobrang yung mga baba. ATM nila, di ba, ma'am? Pero sa SSS, walang ganun. Opo. Di ba, ma'am? May loan ka, at the same time, patuloy kang tumatanggap na Marireceive pension. ka pa rin na pension. Oo, po ma'am. kasi. Kung may pension loan nga pala, ma'am, pwede ba? Pasok ba sa pension increase? Opo naman. Meron po. May increase din po yan. Lahat naman po. Okay. Whether meron pong dinideduct pa sa inyo na overpayments or yung may pension loan kayo, may dinideduct sa inyo sa pension loan, merong increase po yan. Okay. Ma'am, mula naman kay Malin Balane, may question siya. Ma'am, nagtatanong po kasi, 62 years old na po ako, hindi pa po ako nagpe-pension kasi hindi pa tapos yung 120 months na hulog ko. Bali po ba sa November, pa ako makakatapos ng 120? Pwede na po ba ako mag-apply for pension? Kung November pa po ninyo matatapos yung 120 months, hindi pa po kayo pwede mag-apply for monthly pension po. Pwede po kayo mag-apply, titigil nyo na po yung contribution, pero lump sum benefit lang po yung makukuha po ninyo for retirement. Hintayin na lang po nyo Nga po. yung posting ng 120. Yes. Yan. Okay. Sa mga members po, patuloy pa rin kayong nakatutok dito sa pagbabalik ng Usap Tayo. Kasama pa rin si Ma'am Joyce Obispo. No? Pinag-uusapan natin ang inyong mga pension benefit. No? Kung may mga questions po, sali lang ho kayo para maging tumaas po yung views natin ngayon, no? Para ho masaya yung programa natin. Okay, mula naman kay Lena May. Ang question niya is, pag pensioner po ba as surviving spouse, 85 years old, gusto niya gawin through online, kaso hindi pa siya registered sa National ID System, may ibang way po ba na makapag-comply online? So, akop, ma'am, ang kanyang concern. So wala pong national ID. Pwede naman po kayong mag-request nung tinatawag nating video conferencing po. So mag-i-email lang po kayo kung saang branch po kayo malapit. So pwede po kayo mag-request nung AKOP through video conferencing sa branch. Ito po yung mga wala pang national ID, ma'am. Yes po. Ano yun, ma'am? Mag-i-email and then i-schedule po ba siya ng branch I-schedule natin? po sila kung kailan po yung magiging schedule nila for AKOP through video conferencing po. So, doon po yung ma'am, saan siya tatawagan? Messenger po ba? Hindi po. Meron po kaming MS Teams or yung meron din po branches na meron po sila ng Viber. So, sabihin naman po sa inyo ng branch, instruct po kayo ng branch kung saan po nila kayo tatawagan. So, yun po yung mga wala pang national ID, no, ma'am? Yes po. Through video conferencing. Opo. Okay, may question pa tayo, ma'am. Ang daming question, nakakatuwa. Mula kay Jean Castrotan. Hi! Since we are also talking about AKOP, my brother-in-law is due to report for this birth month, this July. Unfortunately, he has been admitted in the hospital. Okay, pagdasal natin ang paggaling niya. He already filled out the form prior to the sickness. What can we do? Okay.
Kung nasa hospital po yung brother-in-law ninyo at meron naman po siyang na-fill out na form, pwede pong yung isubmit through representative. Although may additional documents lang din po yon na may authorization po supposed to be. So, siguro na na lang po, inform na lang yung branch na naka-confine po yung pensioner para pupuntahan din po ng branch po namin for confirmation. Ito po ba yung tinatawag natin domiciliary, Yes ma'am? po, opo. Ayun. So, pwede naman mag-email, di ba, Request. ma'am? Opo. Yung kamag-anak, no? Ma'am, i-attach niyo lamang po yung form, tsaka yung medical certificate po, tapos humiling ho kayo no ng Yes, domiciliary. domiciliary po. Tapos banggitin nyo na lang po kung saang hospital po naka-confine yung brother-in-law po ninyo. Thank you, ma'am. Mula naman kay Mochi. Ma'am, my father is a survivor pensioner but before siya naging survivor pensioner, may own SS pension na siya. Okay, so retirement pensioner. He is 70 years old na po. Plus, hindi, 70 years old na siya. Kailangan pa ba niya mag-akop every year? Kasi sabi, pag 80 years old na daw po siya pwede mag-akop. Okay. Si father ay retiree pensioner and survivor pensioner. So, kung kailangan po niya mag-comply as survivor pensioner po. So, kailangan po niya mag-report sa AKOP as survivor pensioner po. Kasi wala pa siyang 80 Wala years po old. po siya 80 years old. So, as retiree pensioner po, hindi po kailangan. Pero as survivor pensioner po, kailangan niya mag-report. Ayun, magandang question yan, ma'am. Thank you, ma'am. Mula naman kay Richel Aganan, Kakam. Hello po, good morning po. Ang taas ng energy. Kapag po ba pensionado ka sa SSS, hindi ka na po pwedeng mag-pension as senior po? Okay, anong klase? Siguro ito yung kaninang kaso, ma'am. Hindi po. Baka ang binabang pensionado ka sa SSS, hindi ka. At Baka the po ang same- sinasabi po ninyo yung Social sa national pension. Opo, sa Mm-hmm. social pension po ito, sa SOCPEN. Ang alam ko po kasi, yung nasa batas po ng sa social pension, dapat hindi ka po receiving ng other pension from other institutions po para ma-qualify ka sa social pension. Ayun, tatay, yun po yung sagot natin na kung tumatanggap ka na ng SSS SSS pension or GSIS man Yes yan, I think under social pension po. Hindi ka na po qualified for the Ayun. social pension. Okay. Thank you. Ang daming mga questions mula kay Tricia May Faeldon, Catanyo, Gamarcha. Sa computation po ng increase this June, ima-minus po ba muna ang 500 medical allowance bago i-compute sa 10%? Opo, hindi po kasama yung supplemental allowance po na tinatawag. Hindi po siya kasama dun sa increase. Okay. Ang kasama lang po sa increase is yung basic monthly pension plus yung additional benefit po na 1K. Ayun. Thank Tapos you, kung ma'am. meron pong dependents pension, yun, mag-a-adjust po yun kasi ang computation po natin based on the basic monthly pension po yun. Ayan. Thank you, ma'am. Sa mga kakagising lamang po, ay nako, humabol ho kayo at makisali ho dito sa talakayan. Kasama pa rin natin si Ma'am Joyce Obispo, no? Ang pinag-uusapan namin, kanina ho, pinag-uusapan namin yung early implementation po ng pension increase at yung pension reform program. Pero ngayon, no, nako, sinasagot na ho natin yung bang katanungan, no, tungkol sa pension benefit. Yan. At sa mga members po, paalala din, ma'am, no, wag ho kayong magpa-follow sa mga hindi ho lehitimong social media accounts ng SSS, no. Ito po yung aming official FB page na kung saan umi-airy po ang usap tayo at iba pang mga advisories ng SSS, no. Dito lamang po kayo mag-follow at sa lahat po ng iba pang social media accounts ng SSS. Okay? Alright, may tanong okay, mula kay Ma'am Alice Reyes. Maganda SSS at mabilis. Wow. Ma'am, thank you so much. Patuloy pa rin ho namin pinagsusumikapan na mapaayos po ang serbisyo ng SSS, no? Ano ho ba yung tinuturing nyo? Maganda po ba ang host at saka yung Yes. Thank you so much po. Mula kay Maricel Iglesias Miranda. Good morning po, ma'am. Ask ko lang po sa kagaya ko po na may cancer. Okay? Lifetime na po ba ang pension ko? Ay. Pag ang pension po ninyo is retirement pension, yes po, lifetime na po yan. And then yung kung total disability pension po, ang nire-receive po ninyo, lifetime din po yun. Although, ano po yan, hindi ko po kasi alam kung nakapag-submit na si ma'am or magfa-file pa lang sila. So, depende po sa sa evaluation po yan ng medical
medical evaluation namin or yung mga doctors po namin kung mag-fall po kayo sa total disability or sa partial disability. Oo, Ma'am Maricel, pagaling ho kayo, no? Opo. At mainam na maayos niyo na po yung mga requirements po para ma-enjoy niyo po yung benepisyo Yes po. mula sa SSS. Ayan. Kung may mga katanungan ho kayo, pakibanggit lang po kung anong klaseng pension po ang plano nyong i-apply at anong klaseng pension po ang tinatanggap nyo sa ngayon para ho ma-address natin yung mga katanungan nyo po. Kasama po din natin si Ma'am Joyce Obispo at ang oras po natin ay 10:51 ng umaga at nagbabalik po dito tayo sa ating usap tayo. Kung may mga questions po tulad ni John Vasquez Aguilar ay sasagutin natin yan. Okay, ito po yung question niya. Ask lang po sana kung doon na po makikredit sa SSS card yung pension kahit may existing ATM pa po. Kung nagre-receive po kayo ng regular monthly pension nyo through yung hindi po dun sa My SS card, baka yung My SS card yung binabanggit ni sir, dun pa po dun sa regular savings account po kung saan po nare-receive yung pension, doon pa po ninyo marireceive. I-advise po namin kayo pag yung yung pension po ninyo is malilipat na po doon sa bago nyong My SS card. Ma'am, question, kunyari po, ang isang pensioner po meron na siyang accredited or yung active bank account, no? Tumatanggap na siya ng pension. Qualified pa ho ba siyang mag-apply para sa My SSS card? Opo. Pwede po siya mag-apply for the My SS card. Although kasi ang ano po natin sa My SS card, yun na po yung magiging default account po nila for the crediting ng mga benefits. Pero sa ngayon, inaayos po muna yun. So, kung yung mga meron na pong My SS card ngayon na regular pensioners po natin, existing pensioners po natin, mag-a-advise po kami kung kailan po malilipat po yung regular monthly pension nila dun sa My SS card nila. Pero kung during application po nung benefit nila, meron na silang My SS card at yun na po yung naka-nominate po dun sa crediting ng benefit nila, dun na po nila marireceive yung kanilang regular monthly pension. Ayun, ma'am, maraming salamat po sa pagbisita nyo at pagtulong nyo po bilang aming resource person, Ma'am Joyce. Meron po ba kayong mensahe sa ating mga members? Thank you, Miss Vanji. Thank you din sa pag-i-invite sa amin. At saka thank you po sa lahat ng mga nanonood. Sana po naliwanagan po kayo doon sa tanungan at sagot ko po kanina. So, yun nga po, yung sa mga pensioners po natin, meron po kayo marireceive. Pinaaga po ng SSS yung magiging increase po ninyo sa September nitong June 1, 2026. So, hopefully, i-check nyo po yung mga accounts po ninyo. Yung sa first batch ng mga nakaka-receive ng pension nila within the day, and then yung second batch po sa June 16. Ma'am, thank you.